in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC. And from there, yung leftovers, kasi like the one he mentioned, that was December 2024. Sabi niya, ito po minimension ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi mayroong label eh. Sabi niya, yung post-it. Let me go back to the 67 contractors, congressmen, intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 contractors. Dami. Hindi mo kaya nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? What about this? Yun na nga problema natin mga kababayan. Imbis na pagtuunan ng pansin, yung laman ng affidavit nitong si Master Sergeant Orly Gutesa ay pinagtutuunan ho nila ng pansin yung pirma ng abogado na nagnotaryo doon sa mga dokumento. Pero bago ho yung interview na yan itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa The Spokes, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Atty. Trixie Cruz Angeles at itong si Senator Rodante Marcoleta. Umpisa na ho natin to. Folks, and Good morning, Atty. Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas sa Atty. TV. Edwin. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat ho at pinaunlakan niyo po ang... It's my honor. It's my honor. thank you for being here. So, kumusta naman, sir? Yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. Nako. So, ngayon, ang tinatanong is, ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me. Meron siyang repercussions? May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Yan. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, Yes, he did. kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. Yan. He took his oath. And then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. Yo. But let's get back to the allegedly... What is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. forged document daw. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Nako. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? Yun hong napakalaking katanungan nang mapahanggang sa ngayon hindi pa rin ho nabibigyan ng kasagutan. Kaya ho bang gawin nitong si Master Sergeant Orly Gutesa lahat ng nabanggit na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta, papasukin niya yung isang notary office, tapos kukunin niya yung dry seal, pipirma siya doon, hahanapin niya yung libro, ilalagay niya yung mga document number o kung page number man yan, di ba? Mahirap po yun mga kababayan. Ngayon, kung yan nakuha ang mga mga gamit na yan, kagamitan, kagaya ng dry seal, kagaya ng mga libro, di ba? At dinailagay yung mga book number o kung ano pa man dyan sa notaryo na yan. Kasi dun sa mismong dokumento, meron hong mga numero-numero dun eh. Kumbaga, pagka tinignan nyo yung particular na libro na yan, dyan sa notary public na yan, pag chinek nyo yung libro na yon, nandoon yung pinanotaryong mga dokumento na yan. Sa tingin niyo ho ba mayroong kapasidad
At sa halagang 200 piso ay gagawin ho nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na papasukin ang isang notary public office para lamang diyan sa pirma at mga dry seal na yan. Pwede naman ho siyang pumunta diyan sa Senado at manumpa na lang tapos ang usapan. Pero ang gusto ho ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, kumbaga magpakita siya ng confidence na yan, pinanotaryo mo yung mga dokumento, dadalo ka sa susunod na hearing, manunumpa ka at ipipresenta mo. Kumbaga kung anong sinabi mo nung nag-usap tayo, kung saang restaurant man yan na malapit dyan sa Senado, kung ano yung mga kinuwento mo sa amin, yung dokumento na yan, pinag-usapan natin, ipanotaryo mo yan. Baka kasi pagka humarap ka sa Senado, iba sabihin mo eh. Di ba? Naiintindihan ko naman itong si Senator Rodante Marcoleta kung bakit siya nanghingi dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Pero grabe, ginawa ho nilang big deal. Yung notaryo, pinakawalang kwentang bahagi ho ng affidavit yun ni Master Sergeant Orly Gutesa. Diba? Yun nung pagpresenta niya sa sarili niya sa Senado, yun lang ho sapat na para maipakita sa sambayan ng Pilipino na talagang nagsasabi ng totoo itong si Master Sergeant Orly Gutesa. The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romulo Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. If you present niya yung paper, and then all the guy would have to do is bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natatakan na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa This totoo is lang, something that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. Pagkatapos yung poor na tao, ang Yan hong mga abogado ho lahat yan. Alam ho nila ang kalakaran. Diyan sa mga notary public na yan, alam ho nila, nakadalasan hindi naman ho ang abogadong pumipirma. Sa mga nagpanotaryo ho dyan, sa mga bumibili, nagbebenta, alam nyo ho yan. Pagka nandoon yung secretary, pagka pinirmahan niya yan, itinawag niya kay attorney, tapos na usapan. Ngayon, pagka si attorney, dumating ang punto na tinanong sa kanya kung pirma niya yon, pwede niya hong i-deny dahil hindi naman talaga siya ang pumirma. Hindi ho talaga magkatugma kasi ang pumirma yung sekretarya niya. Hindi naman ho siya. Kaya itong abogado na to na kinakaila yung pirma na yun, totoo ho, hindi niya ho pirma yun. Nandun lang sa dokumento yung pangalan niya tapos merong nakapirma. Pero hindi niya ho pirma yun. Pirma ho ng sekretarya niya yun. Napakadali ho para sa kanya na i-deny na sa kanya pirma yun. Kasi pirma naman talaga ng sekretarya niya yun. ostracize and he will be discredited by... Paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Correct. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Nako. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that
all the personages mentioned by Gutesa in his sworn affidavit, like a certain John Paul Estrada, and Mark Tiksay, allegedly the ones who were receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there yung leftovers kasi kung ako dito kay na Mark Tiksay at dito kay ano pangalan nito, itong kay yung isang kasama niya, ako na mismo magbo-volunteer na ako lumabas eh. Pagpalagay natin na makalusot kayo dito sa isa na to ngayong mga panahon na to. Pero ang sigurado ko pag sa susunod na administrasyon mabubuksan ang usapin na to kung sakaling hindi makulong itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Ito ang sinisigurado natin. Kung sakaling makawala itong si Martin Romualdez, kasi meron ho siyang sa pananagutan dito, sa ayaw sa gusto niya, malaki ho ang pananagutan niya dito sa usapin na to. Kasi ho, itong si Zaldico, siya ho ang amo niya. Siya ho ang speaker nung ginawa yung binalangkas siyang budget na yan. Diba? Paano mapapasama sa reklamo itong si Zaldico tapos hindi kasama si Martin Romualdez? Hindi naman ho ata maaari yun. Like the one he mentioned, that was December 2024. Sabi niya, ito po minimension ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh. Sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. Yeah. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally... Baka nga itong si Master Sergeant Orly Gutesa, ayaw man ipatawag nitong si Ping Lacson eh. Pero balita ho natin, ipapatawag daw ho siya. Pero ang tanong ho dito, yung mga nabanggit na pangalan, ay ang si Mark Tiksay, ang Paul Estrada, bakit hindi pinatawag? Bakit hindi isinama doon sa mga isinugpina, doon sa mga inimbitahan sa susunod na pagdinig, dyan sa Blue Ribbon Committee? Masyado hong napaghahalata itong si Senator Ping Lacson. Kahit sabihin ho niya na hindi niya pinoprotektahan itong si Martin Romualdez, Zaldico, ang administrasyon itong si Marcos Jr., kitang-kita naman ho sa mga galaw niya ngayong mga panahon na to na mayroon ho talagang kinikilingan ang Blue Ribbon Committee dito sa usapin na to. Buti pa nung si Senator Rodante Marcoleta ang chairperson, talagang kung sinong mabanggit dyan sa susunod na wala nang hindi na patatapusin yung hearing eh. Pagka merong nag-move, automatic, subpina ka na. Invited the next hearing. Pero dito ho mga kababayan, ilang paulit-ulit sinabi nito si Master Sergeant Orly Gutesa, natapos na, na-delay na ho nila yung mga hearing. Isang buwan na ho tayong di nag-hearing. Papahanggang sa ngayon, itong dalawang pangalan na to, hindi nga natin malaman kung buhay pa yung dalawa na yun. New and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have that, why didn't you send yung pwedeng isamon yan di ba? It's a subpoena. Yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared. And twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, hindi kayo. Ito po, this is my question.
the Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there, no? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegial body inform each other? Let's say, sabi ni Maganda yan. Senator Ping Lacson, Maganda ho yung tanong na yan itong si Sir kasi para maabisuhan ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang mga proseso kung sakali magpipresenta ka ng witness dyan o kung surprise witness pa man. Kasi yung ano nitong si Master Sergeant Orly Gutesa talagang kasi naiintindihan ko tong si Senator Rodante Marcolete. Kung sakaling alam nitong si Lacson na mayroong individual na lulutang na merong mga isisiwal at merong mga pangalan na makakaladkad na kagaya nitong si Zaldico, nitong si Martin Romualdez, malamang sa malamang, aanuhin ho yan sa tingin natin dito kay Lacson sa mga galaw na ipinapakita niya ngayong mga panahon na to, pipigilan at pipigilan ho yan mga kababayan. Kaya siguro naiintindihan natin itong si Senator Rodante Marcoleta kung bakit naging biglaan. Tsaka sinabi naman niya, di ba, hindi niya nga alam na darating niya si Gutesa. Bigla nakita niya na lang doon sa mga audience, nandun yung nakausap niya, yung naglahad sa kanya, di ba? Kaya sabi niya, ayan na, nandyan na yan. O sige na. Hawin na natin, di ba? meron din siyang surprise witness. So, binandera niya. Yun, tuloy ho natin to. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon? Yes, yes. Hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we are in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. Yes. O can you go to this escape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez Mabuti napansin mo. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Zaldico. Naku. Nag-connect lahat This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage. Bakit hindi nila ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po yan? Same luggage ang ginagawa? Mga ganun ang binabanggit nila. Sabi ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, ano na po plastic.
Ang isa pong plastic is 1 million. So, iniitsa-itsa lang na ganun. Grabe, no? Sir, walk us through yung testimony ni ano. He connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Nako. Sir, Magandang balita ho yun mga kababayan na nahuli. Sana yung nahuli na yun, ano yun nila, talagang paaminin nila kung sino nagbayad, kung sino ang willing na magbayad sa kanila ng 5 milyon para sa ulo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, di ba? tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya. Hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain. merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang Oo, delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung ano niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na Mahilig sa CCTV yan si Lacson. Boy, CCTV yan Diba? Pagka merong issue, automatic CCTV yan. Kung naalala nyo mga kababayan, yung kontraktor na nagpunta sa opisina ng isang senador, siya din hong naglabas noon dun sa CCTV issue na yun. Nagkalitaw-litaw, hindi ho pala opposition o minority senator ang pinuntahan ng kontraktor. Majority senator ho pala, yung si Senator Eric Silvester. Ang pinuntahan ng naturang kontraktor na yun. Ayun, pahiya ho si Lacson doon. Ngayon dito sa pagpunta ni Gutesa diyan sa Senado nung nag-testify siya, ang hirap po nito mga kababayan, automatic, sinek na naman ho niya yung CCTV para makita kung saan nagpunta itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, bagay sa pintuan ng Senate. Ano? Sa pintuan, kasi doon pa lang kasi maraming pirmahan. You have to check in. Para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's always been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Correct. Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make Pagkasabi na nagpunta sa opisina nitong si Eric Silvester, biglang hupa ng tensyon dyan sa naturang kontraktor na yan. Pero kung sakali ho mga kababayan, nagpunta yan sa isa sa mga kagaya nitong si Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, mga ibang usapan ho yung mga kababayan. make sure that everything falls into place, that the people who are saying whatever they're saying can be verified independently. And CCTV is a good basis to say that you're telling the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff Ewan niyo? ko Hindi sa ba kanila, common courtesy yun? Parang Mag-invite magpipresent kayo? yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam ka, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Di ba? Pero so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. So yung pagpunta ba ni Gutesa, kailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why? Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin
You mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganun yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was my promise to Pero, Mike Defense. Meron na hong nagpapunta na naman. Kaya ako, ko dyan suspetsa ko yung mga nahuling umaaligid dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Malamang sa malamang tauhan yan ng isang senador dyan sa Senado. Malamang sa malamang, chinek na yung route na dinaanan itong si Master Sergeant Orly Gutesa nung pauwi siya. Galing dyan sa Senado. Malamang sa malamang tayo naniniwala tauhan ng isang senador yung mga umaaligid na yan dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Mantakin nyo, doon sa pinagmitingan nila na restaurant, pinacheck na rin daw di umano nung naturang senador na mahilig sa CCTV. So, with due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way. Okay lang naiintindihan natin ang point nitong si Sir na kumbaga kung totoo nga ba na nagkita kayo sa isang restaurant. Kasi doon may establish mo talaga, totoo yung sinasabi nitong si Sen Dante na nagkita sila. Talagang nagpunta yan doon sa opisina nitong si Senator Rodante Marcoleta. Pero kung ikaw ay nagpapunta na ng isang individual para i-check na talaga doon yung sa mga CCTV footage nung naturang restaurant na yun, dapat noong sinabi mo na nagpunta itong si Master Sergeant Orly Gutesa sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta, ang kasunod doon sasabihin mo rin na totoo, nag-meeting sila at hindi sila nagtagal doon sa restaurant. Pagdating ni Sen Marcoleta, sabay alis na rin niya. Dapat kasunod ng pagsabi nitong si Ping Lacson na kesyo nagpunta itong si Gutesa o sa opisina ni Sen Marcoleta, yung mga naging findings sila doon sa kanilang siguro mahilig sa independent investigation Kumbaga talagang pinapairal niya yung pagiging niya dati, Chief PNP, na magaling talaga siya mag-imbestiga Binabacktrack niya lahat, di ba? O yan, akala ko siguro niya walang magkukwento sa dito kay Senator Rodante Marcoleta na yung mga ginagawang trabaho nitong si Pinky. Of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nilang mangyari. Correct. But I think it's going to be a mountain, create a mountain out of a molehill kung hindi kung palalaking pa. But yun nga yun Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? There's only a common objective. Makakuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba iisang ating layunin? Bakit kinigisan ninyo si Orly Gutesa? Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ang ginawa mo naman, Attorney Edwin, yung nagtip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw, nandiyan lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. Perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, nag-hearing kami. Nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Correct. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalko talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-away kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun, I want to hit the mastermind. Yun. So, at dahil dyan, palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Pambihira, oo.
Kung ganito ho ang mentalidad ng bawat senador na ika nga tumatrabaho dito sa issue na to, matagal na hong na-resolve itong issue na to ng yung mga mastermind, ika nga baka nahuli na ho ngayong mga panahon na to. Pero dahil nga ang interest ng ibang mga senador protektahan yung kung sino man ang mastermind at marami nagsasabi sa social media na di umano itong si Zaldico middleman lang yan. Ang mastermind ho talaga sa mga nababasa natin to sa social media na di umano si Martin Romualdez. More on this later when we come back from the break. Also, together with your comment on ICI filing of charges against 6 individuals. Ito na, forward na ho natin yan para ika nga dire-diretso ho tayo. Yung, tuloy ho natin. And we're back. Senator Marcoleta, could you provide us your wisdom on your comment on the filing of the charges against the 6 individuals? Who are the 6 individuals? The 2 senators, Jinggoy and Joel, Commissioner Lipana, Undersecretary Bernardo, Congressman Zaldico, and Mitch Cahayon. Why was not Martin Romualdez not included? That's through the ICI. Maybe you should ask. Hindi, kasi ang tanong doon, hindi dahil doon sa testimonya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, wag muna tayong pumunta doon. Kasi kahit wala yung testimonya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, doon pa lang sa pagsama ng pangalan nitong si Zaldico dyan sa listahan na yan na rinikomendahan na kasuhan dyan sa ombudsman, automatic na ho yun. Sino bang boss ni Martin Romualdez? Sino ba nagtalaga sa kanya dyan sa appropriation? Diba? Si Jinggoy Estrada ba? Si Joel Villanueva ba? Hindi ho mga kababayan. Ang nagtalaga dito kay Eli Zaldico ang si Martin Romualdez. Because they are trying to discredit Gutesa's testimony? No, they haven't summoned ICI Gutesa. pa So Bakit hindi nila isama si Gutesa? the same reason why they cannot summon him in the Senate. Yes, sir. We are all looking for the mastermind, the most guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Parang course. kayo lang. I think everybody We should should be be. looking. Should be They looking. should Karen, be, we're but it supposed to be doesn't looking appear at to the be so. mastermind. The Senate started But off this on the is right just, foot. In fairness dito sa pagiging, dito sa ano na to, talakayan na to, ito gusto ho natin ang flow ng conversation nila, yung tabatuhan nila. Isang dilawan yan si La Sierda at itong si Atty. Trixie Cruz Angeles na alam naman ho natin na ano yan, na nasa katuwiran lang, hindi kagaya ng ibang mga abogado, talagang kitang-kita yung pagkabaya. Siya Atty. Trixie, hindi ho bias yan, nga. Diba? Tapos meron silang i-interviewin, mapadilawan, tinklawan, tapos magpapalitan sila ng mga kuro. Ang ganda ho, hindi ho one-sided body. Yung iba kasing mga ibang interview, napaka one-sided ho mga kababayan. Pagka yung nag-i-interview, ika nga, naglilin siya sa mga pinklawan, dilawan, talagang yung flow ng buong interview, ganun ho ang tatakbuhan. Pero dito hindi ho in fairness, talagang yung mga ideas talagang nagkakapalitan. Hindi lang ho one-sided yung nagiging talakayan. According to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila on the filing. So, but let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start of the many charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yon. But let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. No? So, do you think this will quiet down the public wrath for... I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen, intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 contractors. Dami. Hindi mo kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? Nako, What about this? masyadong napaghalata itong si Senator Ping. Di ba binida niya? 64 contractor, ni isa wala siyang pinatawag.
Binida ho niya yan doon sa kanyang privilege speech pagka meron siyang interview sa media. Nung bago siya mag-privilege speech na meron siyang listahan ng 64 contractor, mga congressman na contractor. Bakit wala ho siyang pinatawag ni isa? Interparliamentary courtesy. Sigurado ko tayo mga nasa 19 Congress yung iba doon. Hindi na congressman, tapos na termino. Bakit hindi sila pinapatawag? Halimbawa na lang ho mga kababayan, wag muna tayo magpunta doon sa mga contractor. Punta muna tayo doon sa assistant vice chairperson ng appropriation. Yang si Stella Kimbo, bakit hindi siya ipatawag? Kasi pinag-aaral yung NADOP legislation, tinitignan ho nila kung paano nangyari itong napakalaking kakurakutan na to dyan sa 2025 budget. Ngayon, kung gusto talaga nating malaman, imbitahan natin yung mga bumalangkas, yung mga ika nga nakialam dyan sa budget na yan. Sino? Si Zaldico, wala naman siya sa Pilipinas. Hindi excuse na siya, automatic. Nasa Spain siya, di ba? Pa-relax lang siya doon. Sino pa? Si Grace po, nandyan naman siya. Bakit hindi siya ipatawag? Si Stella Kimbo, nandyan naman siya. Bakit hindi siya ipatawag? 17. Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. At sana hindi closed door, na? Wala closed door yan. Lalo magagaling ang taong bayan kung Sa i-close ICI. door. Yung ICI, kaya closed siguro siya. hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung paano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga niyan, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? parang What am I supposed to tell them? Agreed, sir. But it's If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo ho, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so frustrated. Hindi natin madi-discount yan kasi Correct. galit ka yung tao eh. Correct. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. Masakit yung pagbayad ng buwis. This is a valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talaga At hindi lang ho yan mga kababayan, yung mga pinaghirapang hong ari-arian na nasira dahil sa kakurakutan ng ibang mga congressman, di ba? Hindi lang ho yung buwis ang dito, yung kinagagalit ng ating mga kababayan, pati yung mga naperwisyo dahil dito sa mga palsipikadong flood control projects na to. everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong na yan, mga kurakot eh. Tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direction, si Gutesa ngayon papapanagutin. Anong malay niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Akalain mo yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie? Notary Public 24/7. Yung mga abogado doon, hindi na natutulog yun. Oo nga eh. Parang Chances are, that lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But he assigned somebody na pipirma sa kanya. And that is the violation in the notarial law. But let's discuss moving forward. In the same way that you had a surprise witness, like I said a while ago, Senator Lacson claims to have a surprise witness. Isn't it your duty as a collegial body and as a member? I remember saying that in a committee, all our members and the chairman is not a master but a presiding officer. So what actions would you take to, at the very least, identify the surprise witness? Even para wala nitong gulo na nangyari doon sa hearing, parang would you like to ask Senator Lacson to... I will ask the minority leader. Kasi ako, deputy minority leader lang. I will ask Senator Alan. Siguro... Total, para hindi na maging surprise, sabihin niya na kung sino.
My Yan. understanding, my Palagi ko understanding, Hindi kasi dalawang magkaibang bagay yung inimbitahan na hindi sigurado kung dadalo pero ito kumpirmado, surprise eh. Ngayon kung itong si Lacson kumpirmado na, dapat i-share na yan sa mga minority, di ba? time naman siya na gawin yon. Hindi kagaya ko na talagang tinitingnan ko muna kung darating o hindi. Correct, Kaya ako correct. nagkulang ng time. Pero may courtesy ako dahil sinabi ko naman sa kanya ang circumstances before I introduce the guy before the committee. my recollection of Senate rules is you can temporarily not disclose, but it cannot be, before at least there should be reasonable notice to inform the collegial body na there's this witness. Para at least lahat kayo handa. Sana If you have ganun ang questions. gawin niya, di ba? Maganda ko kung ganun sana ang mangyayari moving forward. Kasi hindi lang siguro isang surpresang witness ang lalapit sa inyo, lalapit sa ibang mga senador. Kaya mabuti siguro pag-usapan po And ninyo. better still sana, Yung surprise witness ho na yan, para lang pantakip lang ho yan kay Master Sergeant Orly Gutesa. Kilala nyo naman yung si Lacson, bida-bida yan. Ika nga, itong kung si Marcoleta, dating chairperson ng Blue Ribbon Committee, siya ang linapitan eh. Di ba? Mantakin nyo ho yung mga kababayan. Nakailang hearing na si Ping Lacson nung mga panahon na yon. Nakailang hearing na ho siya. Public knowledge na siya ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Bakit pinili pa rin ho nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na lumapit dito kay Senator Rodante Marcoleta at hindi dito kay Ping Lacson? Kasi kita ho ng mga kababayan natin kung gaano kabaya siyang mama na yan. magtawag muna siya ng caucus, halimbawa, kung ayaw niyang mag-meet yung buong Blue Ribbon, para discuss natin. Sa akin, aside from that, kailangan merong ground rules dito eh. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya eh. Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, mayroong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala palang ganun. Naghalo na yung balat sa tinalupan eh. Pero that So, was, yung mga diskaya, sinabi na nila dun, speaking of ICI, sabi na nila dun sa ICI that they're not going to appear anymore or hindi na sila magko-cooperate sa ICI. Sa tingin nyo, mag-appear pa sila sa Senate Blue Ribbon? I don't know. but they have Hindi contempt kayo, powers kasi in the Senate. So, They should. papatawag pa rin kaya Kasi sila? siguro na, ito sa supposition ko lang naman, siguro nawalan sila ng interest dahil sa, sabi mo, they ask for protection under the Witness Protection Program. Ako naman, ang nalalaman ko, we can provide that because under the law, Section 4 of the WPP, they can be processed. Mag-apply sila. Were they provided they were already provided protection, di ba? Hindi nga eh. Kasi nung ako ang Blue Ribbon Committee, doon sa kanilang sworn statement, humihingi sila ng witness protection. So I, as the chairman, sumulat ako sa Senate President, at that time, si Chis Escudero. Kaya lang hindi nagkaroon ng katuparan yon dahil habang ginagawa ko pala yon, nagkudita na kami. So ayaw ng pagbigyan ni the new Senate President Tito Soto. Kasi kinukuha niya yung sinabi naman ng then Secretary of Justice that before they can be processed under the Witness Protection Program, they should do some restitution. Sabi ko, teka muna. That was re-echoed by the Senate President. Sabi ko, wala namang ganun sa rules eh. Bago yan. Bago naman ata yan eh. O sabi ni Boying, hanggang sa nagkaroon kami ng konting pagtatalo, why are you adding a requirement that doesn't exist in the law? Respectfully, Senator Marcoleta, I also feel that those requirements, these are procedural, these are threshold procedural requirements. Yes, sir. Restitution can happen either before or after. Eh. Or after. Because remember, every criminal Not liability before, if you talk about walang the rule. application. Where's the rule? Siguro after, because that is the most... I Once disagree with that na-establish. because all the in the case of the Napoles, that was also part of that. Eh. You were requiring because the reason why it is not a sixth element because number one, it's a substantive yan eh. Procedural yung sinasabi doon sa discharge of a state witness. And restitution is not present in the way that is fashioned when you're stealing money. Restitution always happens, but not in the way like in the case of plunder. Not all cases are plunder, so that restitution will not be found in the
the general procedural rules. Kasi hindi lahat ng crime eh. But what standard? We understand pag after kasi fruits of the crime na siya or ano. But before, what will be the basis of your restitution? It's a discretion of the judge. No, but this one, nag-a-apply pa siya. Wala pa sa judge. Wala pa. Nag-a-apply siya kasi WPP pa lang. kailangan i-process mo siya under the law. WPP pa lang. Wait. Dalawa ho yan eh. There were two things, if I recall. One was protection, and one has to be discharged as state witness, which is the most importante sa kanila yun. Hindi, ganito yan kasi Section 3, di ba? Pag ginawa mo Section 3, ito hindi siya kasama sa crime. Pero nag-a-apply siya ng witness protection dahil medyo mabigat ang testimony. But in this case, we're applying under Section 10 kasi kasama sila dito sa problemang iniimbestigahan. So, restitution, wala siya sa batas eh. Can you imagine the title itself of the law? It's witness protection and benefit. So to burden the potential applicant of restitution, unang-una, ilan ba i-restitute?